Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Masakit ang ulo habang nanlalabo ang mga mata nang nagising ako. Kahit nahihilo ay iginala ko ang aking paningin, pero puro dilim ang tanging nakikita ko sa buong lugar. Hindi ko alam kung nasan ako, pero inaatake ako ng matinding kaba dahil pakiramdam ko ay naulit lang ang tagpo nung unang pinapatay ako ni Carlos Hidalgo. Sinubukan ko na magpalingalinga sa paligid, pero dahil wala kahit isang liwanag na ilaw, ay bigo akong malaman kung nasan ako at anong lugar itong pinagdalhan sa akin ng mga taong dumukot sa akin. I just wonder kung nasaan si Franco. Hindi ko kasi alam kung anong oras na, lalo na at hindi ko maaninag ang orasan sa kamay ko. Sinubukan kong pakiramdaman ang earpiece na kinabit sa tenga ko, pero wala na akong ibang marinig. Nakumpirma ang hinala ko na wala na ito nang ilapit ko ang tenga ko sa balikat ko para pakiramdaman kung nakakabit pa ito, pero wala na. Tanging tracker device na lang ang meron ako. I just hope na hindi nila ito nakuha sa katawan ko dahil malaking tulong ito para masundan at matrace ako ng mga tauhan ko. Hindi ko alam kung nasa na sila at anong nangyari dahil kung tutuusin ay madali lamang nila ako masundan, lalo na at may tracking device ako sa katawan. May tauhan din akong naiwan sa sasakyan para i-monitor ang sitwasyon namin dito sa loob. Nasa labas din si Franco, nakausap ko pa bago ako tuluyang nawala ng malay. Hindi ko na rin alam kung nasan si Mark dahil ni isa sa kanila ay hindi ko na nasundan pa ang kaganapan. Nagplano ako ng husto para sa operasyon na ito, kaya handa ako sa mga pagkakataon na gaya nito. Pero iba ang kaba sa dibdib ko dahil alam ko na hawak ni Hidalgo si Ellie, bagay na hindi ko inaasahan na makikita ko nang pumasok ako sa teritoryo nito. Masyadong malupit ang mundong ginagalawan ko ngayon. Noong una ay hindi na ako takot na harapin si Hidalgo. Pero nagbago ito matapos na makita ko kung paano nakatali si Ellie habang may packaging tape na nakatakip sa bibig nito. Alam ko na hindi siya bubuhayin ni Hidalgo dahil ito na ang oras na hinihintay niya para balikan kami at singilin ang pagkamatay ni Rafa. Matinding galit ang umiiral sa demonyong iyon, kaya hindi siya magdadalawang isip na saktan si Ellie ngayon na may pagkakataon na siyang gumanti sa amin, lalo na at siya ang may kontrol sa mga buhay namin ngayon. Nakapikit habang nananalangin ako na sana ay ligtas siya. Hindi ko kakayanin na muling maulit ang nangyari noon, lalo na at dinadala ni Ellie ang magiging anak namin. Hindi ko alam kung gaano katagal ang oras na lumipas. Namalayan ko na lamang na may nagbukas ng pintuan at may pumasok na mga tao base na rin sa ingay at tunog na naririnig ko. Wala pa ba? Narinig ko na tanong ng kung sino. On the way na po, boss. Sagot naman ng isa. That's good. Hindi ako makapaghintay na matupad na ang pinakahihintay kong paghihiganti sa kanilang lahat. Natapos iyon ay tumawa ang lalaki na parang demonyo. Mukhang masayang masaya ito na sa wakas ay heto, abot kamay na niya ang plano dahil bihag niya ako at si Ellie. Mukhang inaabangan din ng mga ito ang pagdating ni Colin. Dahil kung hindi ako nagkakamali, ay alam nila ang bawat galaw namin, lalo na at may ideya ang mga ito na parating ang grupo ng tatay ni Ellie. Ihanda ng isang yan, dalhin niyo sa basement. Mariin na sabi na sa tingin ko ay pinuno ng mga ito, pero may ideya na ako na siya si Hidalgo dahil na rin sa naririnig ko na ang boses niya nang sumagot ito sa tawag ni Brando. May naglagay ng piring sa mga mata ko, kaya kahit madilim ay ramdam ko ang ginagawa nito. Nagkunwari akong walang malay para mapag-aralan ang bawat kilos sa mga kasama ko sa silid na kinaroroonan ko. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo dahil kapag nakakita ako ng pagkakataon ay manlalaban ako o kaya naman ay pipilitin ko na makawala sa kanila. Dali na sa entablado yan, sigaw pa ng lalaki. Malayo ang pinagdalhan sa akin ng ilang kalalakihan nang buhat ako.
Binilang ko kung ilang liko pakanan at kaliwa mula sa pinanggalingan ko hanggang sa narating namin ang lugar kung saan basta na lamang ako itinapon pasalampak sa sahig. Malakas na ungol na Ellie ang narinig ko. Alam ko na siya yon, kaya sinubukan ko na magmulat pero hindi ko magawa dahil sa mahigpit na piring na nakatakip sa mga mata ko. Pinakinggan ko ang pagpupumiglas at ungol ni Ellie dahil sa ngayon ay tanging ito na lamang ang magagawa ko. Palihim na pinag-aralan ko ang bawat kilos, mga sinasabi at pinakinggan ang mga planong gawin laban sa amin ng mga taong nakapaligid sa akin. Huwag niyong papatayin si Madrigal. Ayos lang na barilin niyo, pero siguraduhin niyo na nasa kamay ko siya babagsak at ako mismo ang papatay sa kanya. Utos ni Hidalgo sa mga tauhan. Ngayon ay sigurado na ako sa katauhan nito. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano nito nalaman ang bawat kilos ko maging ang plan B namin ni Franco na papupuntahin ng ama ni Ellie para i-rescue kaming dalawa sa mga kamay ni Hidalgo. Boss, 5 minutes. Malapit na sila. Malakas sa sabi ng dumating na lalaki. Mabilis sa mga pangyayari. May ikinabit na mga kung ano sa katawan ko habang itinali pa itaas ang kamay ko kaya tanging mga paa ko ang malayang nakakakilos. Saglit pa ay inalis ang piring sa mga mata ko at sumalubong sa akin ang nakakasilaw na liwanag mula sa maaliwalas na paligid. Tulad ko rin ay nakatali ang kamay ni Ellie. May takip pa rin siya sa bibig at higit sa lahat, kita ko kung paano nila pinapahirapan ito. Nasaksihan mismo ng mga mata ko ang sagot sa katanungan ko dahil malinaw na nakikita ko kung sino ang hayop na nagtraidor sa akin at sa grupo ko. Ito ang tauhan na inutusan kong magmanman sa lungga ni Hidalgo. Siya ang asset na pinadala ni Mark para bantayan ang bawat galaw ng kalaban namin. Pero hindi ko alam na siya rin pala mismo ang demonyo na magpapahamak sa amin. Kumusta, Suarez? Nagulat ka ba sa nakita mo? Nakangisi na tanong ni Hidalgo sa akin na nakakaloko na nakatitig sa mga mata ko at nakatayo sa harapan ko. Anong kailangan mo sa akin, Hidalgo? Matigas sa tanong ko. Tumawa lang ito na nakakaloko nang marinig ang tanong ko. Hindi ba ikaw ang may kailangan sa akin, Suarez? Baka nakakalimutan mo na ikaw ang sumugod dito sa teritoryo ko. Nakangiti na nakakaloko na sabi nito sa akin. Sa pagkakaalam ko, ay matagal mo na pala akong hinahanap, sabi pa nito. Nginisian ko lang ito at nagtaas ng noo bago nilingon si Ellie na tahimik na nagmamasid na nakatali malapit sa akin. Sabihin na natin na gusto lang kita makaharap. Masyado ka kasing sikat kaya nakuha mo ang atensyon at interes ko. Sagot ko. Nilalaro ko ang oras at pagkakataon dahil narinig kong malapit na dito si Colin. Kahit sa ganitong paraan man lamang ay malansi ko siya at napunta sa akin ang atensyon sa ngayon. Hindi ba sinisingil mo kamo ako sa pagpatay ko sa tatay mo? Tanong pa nito. Malas mo bata, dahil matutulad ka sa tatay mo na inuuod na sa ilalim ng lupa. Mapang-uyam na sabi nito. Malakas na halakhak ang kumawala sa akin, bagay na ikinagulat ng kaharap ko. Really, Carlos Hidalgo? Sa tingin mo ba ganyan ako kabobo? Nagkakamali ka. Matagal na kitang siningil ng pinatay ko ang anak mo, gamit mismo ang mga kamay ko. Puno ng panunuyan na sabi ko habang hindi nawawala ang ngiti sa labi. Hayop ka? Sigaw nitong akmang susunggaban ako nang lumapit sa akin. Pero malas nito dahil natuhod ko sa gitna ng hita sabay sipa ng tiyan, dahilan para bumagsak ito sa paanan ko at namilipit sa sakit. Pamilyar ako sa eksena na ito. May kung ano sa akin ang nag-udyok na gawin ang ganitong movement na tila ba nasaksihan ko ito noon o kaya napunood ng personal. Don't ever underestimate my capabilities, Hidalgo. Nakangisi na sigaw ko, sabay dura sa mukha nito na nasa paanan ko. Papatayin kita! Sigaw ng tauhan nito, sabay kasa ng baril. Hayaan mo munang isang yan, hindi magtatagal at sabay nasasabog ang mga katawan nila ng babaeng kasabot niya sa pagpatay sa anak ko. Sa akin pa rin ang huling halakhak, sabi ni Hidalgo sa tauhan nang itaas ang kamay nang makabangon ito. Let's go, malapit na ang grupo ni Madrigal.
Sigaw nito sa tauhan. Bantayan niyo ang dalawang yan at huwag niyong hahayaan na makatakas. Bulyaw sa mga bantay nang naiwan bago kami tinalikuran at naglakad palabas ng malaking silid. Nag-alala na nakatingin ako sa walang emosyon na si Ellie. Wala akong nababakas na kahit anong takot sa mga mata nito na tila ba sanay na sa ganitong pangyayari. Alam ko na hindi kayang pakawalan ang sarili lalo pa at matibay ang kadena na nakakabit sa kamay at paa nito kaya kailangan na makagawa ako ng paraan para makalabas at makatakas kami pareho. Don't worry Ellie, makakaligtas tayo at makakalabas dito ng buhay, sabi ko. Sa lubong ang kilay nito na inikutan ako ng mga mata at inirapan ako saka ibinaling sa kabilang sulok ang mukha nito na tila ba ayaw na ayaw niya ako makita man lang. Siguro kung walang takip ang bibig ni Ellie ay kanina pa akong nakatikim ng masasakit na salita mula sa kanya. Pero dahil may tape ang bibig nito ay nagpigil itong magsalita dahil wala rin namang mangyayari kung susubukan niya. Ayaw kong mawala ng pag-asa kaya pilit na pinapalakas ko ang kalooban ko. Higit na mas mapanganib ngayon ang kalagayan namin ni Ellie dahil dalawa kaming hawak ni Hidalgo at nasa kamay niya nakasalalay ang kaligtasan namin ng babaeng mahal ko. Psst! Tawag ko sa lalaking nakabantay sa amin. Bakit? Pasigaw na tanong nito. 100 million. Pakawalan mo lang kami dito. Seryoso na sabi ko pero tinawanan lang ako. Alam ko na ginamit ko na ito noon pero susubukan ko. Kailangan na subukan ko ang pinakamaliit na paraan para makatakas kami ni Ellie dito. Bahala ka. Sa iba ko i-offer kung ayaw mo. In the end, alam ko naman na makakatakas kami dito, lalo na at paparating na ang mga tauhan ko. Kung ako sa'yo, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Kibit balikat na sabi ko. Kulang pa yan kapalit ng buhay ko. Bulyaw na lalaking may hawak ng baril at tumingin sa kasamahan nito. I doubt na ganyan kamahal ang buhay mo dahil kapag dumating ang mga tauhan ko at mapatay ka nila, nising kunduling wala kayong mapapala. Sa tingin nyo ba babayaran kayo ni Hidalgo? Tinawanan ko ang mga kaharap ko matapos sabihin iyon. I will play my mind games this time pero gamit ang utak at talas ng dila ko. Alam ko na sa huli ay hindi nila matatanggihan ang offer ko. Dahil kahit habang buhay silang magtrabaho kay Hidalgo, ay hindi sila nakahawak ng ganung kalaki na halaga. You have 60 seconds to think. Kapag lumagpas na iyon, consider cancel na ang offer ko. Mamamatay ako pero wala rin kayong mapapakinabangan. Sabi ko na nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Mabilis ang naging kilos ng mga ito, kasabay ng malakas na palitan ng putukan na umalingaw-ngaw sa paligid. Ay sabay na lumapit sa amin ni Ellie ang dalawa at sinubukan kaming kalagan. Siguraduhin niyo lang na hindi niyo kami iisahan at magbabayad kayo. Matalim ang mga mata na sabi ng lalaking mabilis na kinalas ang kadena ng kamay ko. Sure, oras na makalabas kami dito, puntahan niyo ako sa opisina ko at agad na makukuha niyo ang bayad na sinasabi ko. Sabi ko rito. Paano kami nakakasiguro? Tanong pa nito. Ngumisi ako dahil tagumpay ang plano ko. Alerto ang mga mata na nakatingin ako sa pintuan habang hinihintay na makawala sa mahigpit na pagkakatali ko. I can pay half, ora mismo. Makalabas lang tayo dito. Sagot ko. Kita ko ang pagpapalitan ng mga tingin ng kausap ko matapos bitawan ang nakakalas na kadena sa braso at kamay ko. Tinakbo ko ang pintuan habang pinagtutulungan ng kalasin ng dalawa ang tali ni Ellie. Bullshit! Narinig ko ang reklamo ni Ellie nang alisin nito ang tape na nakatakip sa bibig nito. You two, babayaran ko kayo ng doble. Madala niyo lang sa akin si Hidalgo ora mismo. Hanapin niyo siya at dalhin dito mismo sa silid na ito. Utos ni Ellie sa dalawang tauhan ni Hidalgo na hindi malaman ang gagawin sa harapan namin. 200 million para sa ulo ni Hidalgo. Take it or leave it, sabi ni Ellie. Mabilis na nawala sa paningin ko ang dalawa habang nagtago sa gilid ng pintuan si Ellie na seryoso at wala akong nabakas na kahit anong emosyon sa mukha na ngayon ay alam kong matindi ang galit sa akin dahil ni ayaw akong tapunan ng tingin man lamang. Mukhang mahihirapan ako
na mapaamo ulit ang isang ito, lalo na at madilim ang ekspresyon ng mukha at matilim ang mga tingin na ipinukol sa akin. Matapos na irapan ulit ako, sabay inikutan ng mga mata at bumulong ng kung ano. "Ellie, let's go! Umalis na tayo dito," sabi ko habang nasa kabilang panig ng pintuan. Imbes na sumagot ito, ay inirapan ako. Kanina pa siyang panay ikot ang mga mata, pero hinayaan ko na lang dahil alam ko nagalit siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya dahil kung ako lang ang masusunod ay kanina ko pa siyang hinatak palabas dito. Pero dahil siya si Ellie na matigas ang ulo ay wala akong magawa kundi panoorin kung paano umiikot-ikot ang mga mata nito sa tuwing magtatama ang paningin naming dalawa habang hinihintay na bumalik ang mga taong inutusan nito. "Boss, dito po," malakas na sabi ng tauhan na inutusan ni Ellie na papuntahin dito si Hidalgo. "Nasaan ang bihag?" Malakas na tanong nito sa tauhan pero hindi na nakasagot ito matapos na malakas na sinipa ni Ellie ito at ginamitan ng malakas na batok sa likod ng ulo gamit ang siko. Sa bilis at liksi ng mga kamay at paa ni Ellie ay napamulagat na lamang ako na parang lantang gulay na bumagsak si Hidalgo sa harapan ko. "Itali niyo yan," malakas na utos ni Ellie, sabay dampot ng baril na nabitawan ni Hidalgo matapos na mapuruhan ito ng babaeng mabangis pa sa leon na handang lapain ng kahit na sino sa harap nito ngayon. "Give me your phone," utos ni Ellie sa isa sa mga tauhan ni Hidalgo. Sa gitna ng putukan at ilang pasabog ay heto, wala man lang siyang anuman takot na nakikita ko kay Ellie na nagdial ito para tawagan ang kung sino. "Declan, hawak ko si Hidalgo. Anong sitwasyon niyo dyan?" tanong ni Ellie sa kapatid na siya palang kausap nito. "What? Bakit hindi ka sumama? Anong gagawin ni Daddy? At ninong sabi dito?" Salubong ang kilay na tanong nito sa kapatid. "What?" Nanliliit ang mga mata na bumaling ito sa akin at kulang na lang ay bumulagta ako sa talim ng mga mata nito sa paraan kung paano ako titigan. "Alright, wala na akong magagawa dyan. Bahala na," sabi nito at agad na pinutol ang tawag. "What did you do?" Madilim ang mukha na tanong ni Ellie sa akin. Nalilito ako kung bakit ganito ang tono ng pananalita nito. Sa pagkakaalam ko ay wala naman siyang dapat ikagalit sa akin, maliban sa hindi ko agad siya napuntahan at doon sa nalink ako sa isang artista. Wala. Napapikit na lamang ako ng putukan nito ang paanan ko. Hindi ko inaasahan na gagawin ni Ellie iyon, lalo na at ito ang muli naming pagkikita matapos ang halos isang buwan na hindi ko siya pinuntahan sa kanila. "Mamaya tayo mag-usap," sabi nito. "Buhatin niyo ang demonyo na yan at uuwi na ako bago pa ako makita dito ni Daddy," utos nito sa mga tauhan ni Hidalgo. "Siguro naman alam niyo kung paano magdadahilan sa mga kasama niyo. Oras na makita niyo kung bakit buhat niyo ang hinayupak na yan." Gigil na pasigaw na sabi ni Ellie. "Let's go," sabi pa nito.